Unang kabanata. Makikita ang syudad na kumikinang sa hating gabi na sinasabi ng ating bida na walang ganap na. Maganda at payapang kamatayan. Na isang kotse ang humaharorot sa bilis. Na nagulat ang ating bida nang mapansin niya ito. At sa isang iglap ay siya ay binangga ng kotse. Sa lakas ng pagkabangga ay nasira ang kanyang motor at siya ay napatilapon. At ang kwentas niyang marble ay makikita na natapon mula sa kanya. Na makikita ang ating bida ay natanggal ang helmet na nagpaikot-ikot sa kalsada. Na ang kotse na nakabangga sa kanya ay iniwan siyang nakahandusay sa sahig. At makikita ang ating bida ay halos hindi makagalaw na nakadapa sa kalsada. At ilang sandali pa ay iginalaw niya ang kanyang kamay. Na makikita siyang duguan na nakadapa na sinasabi niya sa kanyang isip na ganito na lang daw ba siya mamamatay. At naiisip pa niya na sinabi na pangkaraniwan lang daw ba ang buhay niya. Sinabi pa niya na hindi. Mas mababa pa daw sa pangkaraniwan. Dagdag pa niya na kasama daw ng iba, umalis daw siya sa probinsya at nakarating sa Noryang-jin. Pero isa daw siyang 33 anyos na nagtatrabaho bilang delivery man. Ito daw talaga ay nakakainis. Sinabi pa niya na walang hindi gagawin daw ang nanay niya para alagaan siya. Mula sa pagiging isang insurance agent, nurse sa isang nursing home, hanggang sa pagtatrabaho sa maliit na tindahan ng merienda, sa isang flower shop at iba pa. At pagkatapos daw ng kamatayan ng tatay niya, siya daw ang nagbayad ng tuition niya sa kolehiyo at pati ang mga bayarin daw niya sa civil exam at ang tanging naiwan daw sa kanya ay utang. Sinabi pa niya na pinasakit lang daw niya ang loob niya, tapos pumanaw siya noong nakaraang taon dahil sa pancreatic cancer. Makikita ang mukha niyang duguan na sinabi pa niya na magiging proud daw kaya ang nanay niya sa kanya kung mamatay siya ngayon at makita siya ng mas maaga. Dagdag pa niya na kahit daw wala siyang kwentang anak, siya pa rin daw ang lahat para sa kanya. At biglang may kuminang sa harapan. Na ito ay nakita niya na nagulat. Sinabi niya habang makikita ang kwintas na marble na kumikinang na yon daw ba ay ang bagay na iniwan ng tatay niya. Na ito ay gumagapang papunta sa kwentas niyang marble. At kahit na ito ay nahihirapan siya ay nagpatuloy pa din gumapang. Malapit na siya sa kwintas na marble na sinasabi pa niya sa isip na wala na daw siyang ibang bagay sa buhay. Kung hindi ito na lang daw na kwintas na marble. Na ito ay makikita na unti-unti nang nawawalan ng malay. Na nanginginig ang kamay niya na kukunin ang kwintas. Nang ito ay mahawakan niya siya ay biglang nawalan ng malay. At pagkatapos habang nasa kamay niya ang kwintas ito ay lumiliwanag. Habang hawak na walang malay ang ating bida na nakadapa sa kalsada ang kwintas ay kuminang ng husto. At makikita ang lalaking ito na nakahiga sa kama na lumiwanag ang ulo. Na ito ay nakapikit na may kuryente sa kanyang noo, at ito ay biglang iminulat ang mata. At nagulat na tumingin sa kanyang kamay na sinabi nito na bakit daw siya ay buhay pa. Na sinabi pa niya sa isip na malinaw daw na nasa pintuan na siya ng kamatayan. At humawak sa kanyang ulo na tila sumasakit. Na biglang nag-flash sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanya, pati na ang isipan ng pinasukan niyang katawan. Na ito ay nagulat na sinabi sa isip na siya daw ay si Jo-hui. Si Jo-hui ay ang ating bida na pinasukan ng kaluluwa ng nabangga kaninang lalaki. At sinabi ng kanyang ina na sa kanyang ama na si Sanggong. Na si Hui daw ay nagising na. Na tinanong siya ng kanyang ama na sinabi na kamusta na daw ang pakiramdam niya. Na ang ating bida tulalang sinabi niya na bukod daw sa masakit ang ulo niya, siya daw naman ay ayos lamang. Na sinabi ng kanyang ama sa kanya na patuloy daw siyang umuungol sa sakit habang natutulog ng 3 buong araw. At masaya daw silang ayos na siya ngayon. At pagkatapos ay napahawak siya sa tiyan. Na malungkot na sinabi ng kanyang ina na sigurado daw siyang gutom siya. Dagdag pa niya na kailangan daw niyang kumain ng kahit ano para makabawi ng lakas. Na makikita ang muka ng kanyang ama na malungkot. Na sinabi ng kanyang asawa na Sanggong. Hanggang ngayon daw ba ay wala pa ring balita kay Master Bang. Nakasimangot na sinabi ng mahina ng ating bida na base daw sa kasalukuyan niyang mga memorya. Si Master Bang daw ang general ng Xuzhou na nagmonopolyo ng interes sa asin at bakal sa Anhui. Dagdag pa niyang sinabing mahina na sinabi daw niya na makakagawa siya ng espada kung mayroon lang siya ng mga plaka na inisyu ng general ng Xuzhou. At pagkatapos ay huminga ng malalim ang kanyang ama na sinabi nito na sa tingin daw ba niya nakakaunti lang ang mga taong naghihintay kay Master Bang. At sana daw ay magkaroon din siya ng ganitong swerte.
Na sinabi pa sa kanya ng kanyang asawa na ano daw naman ang sinabi ng Hua clan ng Sword Sect. Na si Sanggoong ay nakatungo lang na walang masabi. Na tumingin ng seryoso sa kanila ang ating bida na sinabi pa niya habang makikita ang lalaking may hawak ng pamaypay na. Si Hua Xiaomyong daw ang nakababatang pinuno ng sekta ng Hua clan ng Sword Sect. At dahil daw sa taong ito, mabilis na bumabagsak ang Iron Chamber ng Zhou clan na kanilang angkan. Dagdag pa niyang sinabi na sa kondisyong maging tagapamagitan daw nila at ni Master Bang. Niloko daw niya sila pagkatapos tanggapin ang 2,000 pilak na barya. Na sinabi ng kanyang ama sa kanyang asawa na siya daw muna ang bahala kay Hui na siyang ating bida. At siya daw muna ay aalis ng saglit. Na napasabi ang kanyang asawa na Sanggong. Makikita ang kanilang tahanan. At ang ating bida ay lumabas ng silid na sinabi nito na simula daw nang magising siya, hindi pa rin daw niya nalalaman ang sagot. Ang alaala daw bang ito ay pagmamay-ari ng isang tao na nagngangalang Zhou Hui. Na makikita ang kanyang ama na sinabi nito sa isip na ang kanyang ama daw na si Zhou Suon ay ang panday ng Iron Chamber ng Zhou clan. At siya daw ay ang panday sa pagawaan. Na sinabi pa niya na ang kanyang ina daw na si Go Ahyang ay isang matalino at mabait na babae. At ang kanyang nakatatandang kapatid daw na si Jo Hyuk ay isang hangal na tao na nagnanais maging Jianghu. Ang Jianghu ay martial artist. At ang kanyang nakababatang kapatid daw na si Jo Yeon ay laging may mahinang kalusugan. At siya daw naman ay si Jo Hui ay namemorya ang Cheonja at mga kasabihan sa loob lamang ng 3 buwan. Ang Cheonja ay naglalaman ng mga pilosopiya at katuruan na tungkol sa natural na pagkakasunod-sunod ng buhay at moralidad. Sinabi pa niya na ang napakalaking kaalaman daw na lumalabas paminsan-minsan. Ito daw ay hindi ang kaalaman na dating taglay ni Jo Hui. Dagdag pa niya na hindi daw ito kaalaman na kayang unawain ng isang tao lamang. Ang pinakakapansin-pansin daw ay ang inskripsyon na sama na nakaukit mismo daw sa kanyang isipan. Sama ay nangangahulugang Grand Marshal. Kapag naiisip daw niya ang pag-iral na ito, nakakaramdam daw siya ng hindi matiis na galit. Dagdag pa niya na puno daw ng kaguluhan ang kanyang isipan. Makikita siya sa labas ng kanilang bahay na itinaas ang isang kamay. Na sinabi pa sa isipan na ito daw ba ay isang uri ng paglipat ng dimensyon. Naaalala pa daw niya ang sakit bago siya namatay. At talaga daw namang mahirap tanggapin ang kamatayan. Na humawak sa kanyang ulo na marami nitong katanungan na sinabi nitong naiinis na wow. Putsa! Ano daw ito? At paano? O bakit daw? Nasinigaw pa ng ating bida na nakatingin sa itaas na ano daw ang dapat niyang gawin dito para makapagpatuloy sa buhay. Na makikita ang kanyang muka na sinigaw pa niyang sinabi na isang hari. Isang general, isang judge, isang Panginoon? Siya daw ay mayroon lamang 7 taon ng karanasan bilang isang test taker at mula daw sa iba't ibang part-time na trabaho. Na naiinis pa niyang sinabi sa isip na sa makatuwid, ang natitira na lang daw para sa kanya ay maging isang martial arts master. Gaya daw sa isang nobela, at may pagkakataon daw ba kayang makatagpo ng master sa paligid. Na siya ay may napakinggan. Sa gilid ng bahay na nagsasanay. At siya ay naglakad na sinasabi niya na tama, kung tungkol daw sa martial arts, siya daw ang may pinakamalawak na kaalaman. Na makikita ang kanyang kapatid na panganay na nagsasanay. Na napatingin siya ng seryoso at walang masabi. Habang makikita itong nagsasanay ay sinabi pa ng ating bida na, pero bakit daw siya sobrang palpak? Dagdag pa niya habang pinapanood ang kanyang kapatid na nagsasanay na sa tingin daw niya, mas magaling pa ang kaibigan niya mula elementarya sa Kendo Club kaysa sa kanya. At pagkatapos ay tinawag niya ito na sinabi na brother. Na ito ay napalingon na nagulat at sinabi nito sa kanya na mas mabuti na daw ba siya ngayon? Na sinabi sa kanya ng ating bida na okay lang daw naman siya at nakagalaw ng maayos. At tinanong pa niya kung saan daw niya natutunan yon. Pagmamalaking sinabi sa ating bida na sinabi nito na ito daw ba. Natutunan daw niya ito pagkatapos niyang bilhan ng inumin ang kaibigan niyang si Jiang Sam. At siya daw ay galing sa militar. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi sa kapatid niya na tama. Walang silbi daw ang pag-aaral nito. At bukod daw sa kaibigan niya sa kapitbahay, mayroon pa daw ba siyang natutunan mula sa isang tunay na Jianghu? Na nagalit ito sa kanya na sinabi na hoy. Pinagmumuka daw ba niya siyang tanga? Dagdag pa niya na alam daw naman niya na siya ay naglibot sa iba't ibang lalawigan upang matutunan ang martial arts,
Pero hanggang ngayon daw ay wala pa siyang nakitang Jianghu. Na itinaas ang kamay ng ating bida na sinabi nito na okay sige. Patawad. Na siya ay napasabi ng mahina na siya daw ang taong tumakas mula sa bahay dahil nais niyang matutunan ang martial arts. Na napaisip ang ating bida na humawak sa kanyang baba na sinabi na kaya mahirap daw bang matutunan ang martial arts mula sa mga nakatatandang henerasyon. Na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na hindi daw niya alam na ganito kabobo ang kapatid daw niya. Na naiinis na sinabi ng ating bida na ayaw daw niyang marinig iyon. Mula sa kanya na sinabi niya sa isip. Na sinabi pa sa ating bida nito na makinig daw siya ng mabuti. Sila daw ay mga alamat na maaaring hindi nila makita kahit isang beses sa ating buhay. At walang sinuman daw ang makakapag-isip na matutunan ang martial arts mula sa kanila. Na napaisip ang ating bida na nakahawak sa kanyang baba na sinabi nito na siguro daw talaga ay napakahirap kahit na daw ang taong obsessed sa martial arts ay sumuko na. At masayang itinuro ang kanyang sarili ng kanyang kapatid na sinabi nito sa ating bida na sa wakas. Gusto na daw ba niyang matutunan ang martial arts? At gusto daw ba niyang turuan niya siya? Na tumalikod ang ating bida na sinabi nito habang papaalis na kalimutan niya na lang daw iyon. At mag-ensayo na lang daw siya ng mabuti. Na napahinga ang ating bida na sinabi nito na sa mga nobela daw tungkol sa martial arts, makakapunta daw siya kahit saan at makakasalubong ang mga master at matutunan ang martial arts mula sa kanila. Dagdag pa niya na sobrang nakakadismaya. Na makikita siya na sinabi pa sa isip na nawawalan daw siya ng pag-asa, pero sa kabila nito, buhay pa daw siya hanggang ngayon. Na sinasabi pa niya habang makikita siya noong nadisgrasya siya na desperado daw siyang nais na mabuhay ng mas matagal. Kaya't mas mabuti na daw ito kaysa mamatay. Na sinabi pa niya ng seryoso na simula daw ngayon. Siya na daw ay si Zhou Hui. Na ito ay nagpatuloy sa paglalakad na sinabi pa niya na ito na lang daw ang tanging paraan para siya ay mabuhay. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Ikadalawang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang araw na sumikat na sa lungsod. Na sinasabi ng ating bida na 2 buwan na daw ang nakalipas mula nang dumating siya sa Central Plains. Ang pang-araw-araw daw niyang buhay ay medyo simple. At sa umaga daw naman ay tinutulungan niya ang kanyang kapatid na mangalap ng panggatong. At sa hapon daw naman, gumagawa siya ng uling at paminsan-minsan ay naglilinis ng pagawaan. Sa mga bihirang pagkakataon daw, siya ang bumabati sa mga parokyanong bumibisita sa pagawaan. Ang mabuting bagay daw ay nakakuha ng pilak na barya ang kanyang ama kaya't hindi naging problema ang paghahanap ng pagkain. Bagamat wala daw siyang idea kung saan niya nakuha ang perang iyon. Habang nasa harap sila ng pagkain, ay napasabi ang kanilang ina sa kanilang ama na ano. Ano daw ang kanyang sinasabi? Na sinabi ng kanyang ama na siya daw ay humiram ng 60 silver coins sa loan shark. Na napasigaw ang kanyang ina na sinabi nito na ibig sabihin daw, ang lahat ng perang ginagamit nila hanggang ngayon ay galing pala sa isang nagpapautang ng malaki ang tubo. Na sinabi pa ng kanyang ina sa asawa na paano daw sila makakakuha ng pera para bayaran ang utang na yan. Na sinabi sa kanya nito na nangutang daw siya dahil kailangan daw nilang bumili ng bakal na mineral para daw sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi pa niya na tapusin na daw nila ang pag-uusap nila dito. Pero hindi nagpaawat ang kanyang ina na sinigaw pa nito na anong ibig daw niyang sabihin na tapusin na ito. Kung hindi daw nila sila mababayaran sa loob ng 1 buwan. Papatayin daw nila sila ng pira-piraso. Ano daw ang gagawin nila? Na makikita na naiinis na ang kanilang ama. At ito ay hindi na nakapagpigil na sinigaw na ang gusto daw ba niya ay magutom sila. At gusto daw ba niyang mamatay silang lahat dito ng sabay-sabay. Dagdag pa niyang sinigaw na pati daw ang pagkain kinakain nila ngayon ay galing sa pera nila. Nabiglang nanahimik ang kanyang asawa. Habang naglalakad na ang kanilang ama sa hapagkainan ay sinabi pa nito sa kanyang asawa na ginawa daw niya ito kahit alam niyang sila'y mga nagpapautang kaya huwag na daw niyang alalahanin ito. Dagdag pa niya na bilisan na daw niya at kumain na sila. Habang nagdadasal ang ating bida bago kumain ay sinasabi niya sa kanyang isip na buwisit, wala na daw talaga silang pupuntahan. Na ito ay napahinga pa ng malalim. Na ang mga ito ay makikita na tahimik na kumakain. Habang kumakain ang ating bida ay sinabi sa kanyang isip na ang atmosfera ay
Na makikita ang kanilang kusina. Na ang ating bida ay may naamoy na kakaiba. Na napatingin sa kanyang gilid na sinabi nito na andito na naman daw ang amoy na yon. Na ang amoy ay kumakalat sa loob ng silid na sinabi pa ng ating bida na ang utang daw ay maaaring maging problema, ngunit ang amoy daw na ito ay di talaga kayang tiisin. Dagdag pa niya na ang kalinisan daw sa loob ng bahay na ito ay talagang magulo. At pagkatapos ay binabana ng kanyang ama ang chopstick. At pagkatapos ay sinabi nito habang hawak ang bowl na kanyang pinagkainan na matagal na siyang hindi nakakakain ng ganito kasarap. Na ito ay humigop sa bowl at pagkatapos ito ay dumighay. Na makikita ang kanyang ama na ito ay naglilinis ng ngipin na nagtatanggalan ang mga tenga. Na makikita ang ating bida na nadidismaya na sinabi niya sa kanyang ama na pakiusap huwag daw niya gawin yan. Na sinabi naman ng kanyang kapatid na babae sa kanyang ina na sa wakas, nakapagligo na daw siya ng buhok matapos ang 1 buwan. Na tumawang tumugon ang kanyang ina na sinabi nito na tama daw iyan, ang ganda daw talaga ng kanyang yoni. Na naiinis na sinabi ng ating bida sa isip na dapat daw pabang purihin yan. At siya daw talaga ay hindi na kayang masanay dito. Na makikita ang muka ng ating bida na nakapikit. At pagkatapos ay tumayo ito na sinabi na hindi na daw niya ito kayang matiis. Kailangan daw niyang baguhin ang mga bagay-bagay dito. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama. Na mayroon daw ba silang katulad ng matigas na balahibo? Na napalingon ito nagtatakang sinabi na matigas na balahibo. Na tumayo ito na sinabi sa ating bida na tiyak daw na ang tinutukoy niya ay ang balahibo ng baboy ramo. Marami daw nito kay hunter mo. At namimigay daw siya ng libre, kaya kukunin daw niya ito para sa kanya. Na yumuko ang ating bida na nagpasalamat sa kanyang ama. At sumapit na ang tanghali na makikita ang gilid ng bubong ng kanilang tahanan. At nakakuha na ng balahibo ng baboy ramo ang kanyang ama. Na napawaw ang ating bida. Pinagmamasdan niya ito na sinabi niya na ang balak lang daw niya ay gumawa ng mga sipilyo para sa kanyang pamilya pero hinawakan niya ito na sinabi pa na wala rin naman daw siyang mas magandang gagawin ngayon. Sinabi pa niya habang nagdidikit ng pandikit sa stick na ito daw ay isang sipilyo lang. At hindi daw ito nangangailangan ng anumang espesyal na teknika. Na makikita na naidikit na niya ang mga balahibo sa stick. At pagkatapos ay ginupit na ito ng pantay sa ibabaw. Na makikita ang sipilyo na natapos niya na sinabi na siya daw ay nakatapos na ng isa. Na dumating ang kanyang kapatid na sinabi nito na kapatid, ano daw ang kanyang ginagawa? Na pumikit na sinabi ng ating bida na malamig daw dito sa labas. Kaya bumalik daw siya sa loob. Na makikita na naiinis ang kanyang kapatid. Na ito ay mabilis na bumalik sa loob na sinabi ng ating bida na makulit daw talaga siya. Na siya ay bumalik na sa paggagawa ng sipilyo na sinabi pa niya na kailangan pa daw niyang gumawa ng marami. At lumipas ang oras na makikita ang puno. Na makikita ang kanyang ginawang mga sipilyo. Pagkakita ng kanyang ama sa mga ito ay nagulat na sinabi na ano daw ang mga ito. At pagkatapos ay tinuruan niya ang kanyang ama kung paano ito gamitin na sinabi pa niya na sundan lang daw niya ang kanyang ginagawa. Na sinabi sa kanya ng kanyang ama na katulad daw ba nito. Na makikita ang muka nito pagkatapos magsipilyo na ito ay nagugulat. Na sinabi pa nito habang hindi makapaniwala na sinabi na ano daw itong kaginhawahan na kanyang nararamdaman. Na sinabi ng ating bida sa kanyang ama na ito daw ay tinatawag na sipilyo. At siya daw ang nag-imbento nito. Na masayang pinagmamasdan ng kanyang ama ang sipilyo. Na biglang may naiisip ito na sinabi niya na saglit lamang daw. Na tumingin sa ating bida hawak ang sipilyo na sinabi nito na maaari daw nila itong ibenta, di ba? Na tumugon ang ating bida na sinabi nito na batay daw sa reaksyon niya, sa tingin daw niya tiyak na magkakaroon sila ng malaking kita. Na kinuha na ng kanyang ama ang mga sipilyo na sinabi ng ating bida na magmadali na daw sila at pumunta na sa market. Na sinabi sa kanya ng kanyang ama na sila daw ay umalis na kanyang anak. Makikita ang market. Kung saan ang mag-ama ay itinitinda na ang sipilyo na ito ay pinilahan ng mga tao. Na sinasabi na gusto daw rin nila ang sipilyo. Na ang iba naman ay sinabi na bigyan daw siya ng 2 nito. At pagkatapos ay napasigaw sila na tila nagtagumpay. Na sinabi ng kanyang ama na sila daw ay nakabenta ng 200 sipilyo sa loob lamang ng 2 oras. Hawak ang supot ng pera ng ating bida ay sinabi nito na naibenta daw nila ito ng 2 iron coins kada isa.
Iyon daw ay 500 iron coins lahat at katumbas daw ito ng 5 pilak. Na masayang sinabi pa ng kanyang ama habang may nagmamasid sa kanyang likuran na sila daw ay kumita ng 5 silver sa loob lamang ng 2 oras. Habang malakas na sinasabi ng kanyang ama habang may nakikinig sa kanila na anak. Ang mga materyales daw ba para sa paggawa ng sipilyo ay balahibo, kahoy at pandikit, di ba? Dagdag pa niya na magsimula na daw silang bumili ng mga ito para makagawa sila ng mas maraming sipilyo. Na sinabi naman sa kanya ng ating bida na kung isasama daw nila ang buong pamilya, makakagawa daw sila ng mga 3,000 piraso sa loob ng kalahating buwan. Na makikita ang muka ng ating bida na masaya na sinabi nito na kung itataas daw nila ng kaunti ang presyo. At maibenta ang lahat. Maliban daw sa gastos ng mga materyales, magkakaroon daw sila ng kita na 80 pilak. Dagdag pa niya na maaari na daw nilang mabayaran ang mga nagpapautang. Natumuro sa itaas ang kanyang ama na sinigaw nitong sinabi na astig. Umalis na daw sila at magsimula ulit para makakuha ng malaking kita at maging mayaman. At makikita ang pinamili nilang balahibo ng baboy ramo at mga kahoy at pandikit. Na ang mga ito daw ay binili nila ng bultuhan. At sinabi ng ating bida na sa ilalim daw ng utos ng kanyang ina, na si Kok Ahyong, na masayang narinig ang magagandang balita. Na sinabi pa ng ating bida na ang buong pamilya daw niya ay nagpuyat buong magdamag para gumawa ng sipilyo. Na makikita ang ginawa nilang sipilyo na sinasabi ng ating bida na ang puntirya daw nila ay 3,000 sipilyo. At lumipas ang kalahating buwan na makikita ang market. Dala ang mga sipilyong ginawa nila ay nagulat ang ating bida at ang kanyang ama nang may makita sila sa unahan. Na napanganga ang kanyang ama sa gulat na napasabi na paano daw ito nangyari. Nang makita nila ang sipilyo na may disenyo hawak ng lalaki na sinasabi na pakitingnan daw ang magandang sipilyong ito. Sobrang akma daw ito para sa kanilang asawa o anak na babae. Ito pala ang mga nakikinig sa usapan nila noong nagbenta sila ng sipilyo noong nakaraan. Na makikita ang mga ito na nagbebenta na pinipilahan ng mga tao. Na sinasabi pa na okay sige. Narito daw ang kanilang sipilyo kung ibababad daw nila ito sa pinaghalong tubig ng bigas at anahaw, mawawala daw ang amoy ng taba at lahat daw ng iba pang amoy mula sa pagluluto. Na mabilis na inaabot ang kanilang barya na sinasabi na bigyan daw sila ng 10 sipilyo. Na ang isa naman ang gusto ay 3. Na sinabi naman sa kabila na mayroon din daw sila para sa mga bata. Dagdag pang sinabi ng lalaki na ang kanilang mga sipilyo daw ay nilikha ng Shanghai Association. At ito daw ay ligtas gamitin gamit ang iron base. Ang sa kanila daw ay tatagal ng 3 beses na mas matagal kaysa sa iba. Ang lahat daw ay para lamang sa isang barya ng bakal. Na napanganga na pinagpawisan ang ating bida sa kanyang nakikita. Na napahawak sa muka na sinabi niya sa isip na mga karapatan sa intelektual na pag-aari. Hindi daw ito umiiral sa panahong ito. Na nanlumo na tumingin ang kanyang ama na sinabi nito na anak, ano na daw ang gagawin nila ngayon? Na tumingin din ang ating bida na pinagpapawisan na sinabi nito na ama, siya daw dapat ang magtanong ng ganyan. Dagdag pa niya na kalahating buwan na lang daw bago matapos ang palugit ng mga nagpapautang. Puputulin daw ba nila ang mga braso nila kung hindi daw ba sila mabayaran? Na malagkit na pinagpapawisan ang kanyang ama na nakatingin ang ating bida na sinabi nito na ano daw ba ang dapat nilang gawin. Na makikita silang nakatayo sa gitna ng market na sinisigaw ng ibang nagtitinda ng sipilyo na napakamura. Napakamura! Isang barya lang daw ang halaga ng isang sipilyo. Na makikita ang langit na sinabi ng kanyang ama na 15 araw na lang daw ang natitira bago daw nila kailangang bayaran ang utang nila sa mga nagpapautang. At dito na po nagtatapos ang ika-2 kabanata. Ika-3 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang ating bida sa labas ng kanilang bahay na nag-iisip na sinabi na ano daw ang gagawin nila ngayon. Na makikita ang ating bida na nag-iisip na sinabi niya na sa mga buwisit na transmigration novels, ang bida daw ay inaayos lahat na parang lightning speed. Na sinabi pa niya na dapat daw ba niyang subukang imbentuhin ang kuryente. Pero, hindi daw niya alam kung paano. Paano daw naman kaya ang steam engine? Ngunit wala daw namang rails ng tren dito. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na dapat bang gumawa na lang daw siya ng baril. Minsan lang daw siyang nakapagpaputok nito.
Hindi daw niya alam kung paano gumawa nito. Habang nakatayo nag-iisip ang ating bida, ay may narinig siya na may tumatawag. Ito pala ay ang kanyang kapatid na babae na sinasabi sa kanya na kung may tubig daw ba sila. Na sinabi sa kanya ng ating bida habang naiinis na huwag daw niyang hugasan ang buhok niya. Na sinabi sa kanya ng kapatid niya na talaga. Sinabi niya rin daw sa kanya kahapon na huwag hugasan ang buhok niya. Na sinabi sa kanya ng ating bida hugasan mo ito bukas hindi. Hugasan mo sa makalawa. Na napatakip siya ng tainga nang sinigawan siya ng kanyang kapatid na ha. Ano daw bang sinasabi niya? Natumugon ang ating bida na 2 oras daw ang abala para lang kumuha ng tubig at bumalik. Kung ayaw daw niya, siya na lang daw ang kumuha. At lumabas ang isa nilang kapatid na pinapaikot ang isang kamay na sila ay napatingin na sinasabi nito na panibagong preskong umaga daw na naman ngayon. At maayos daw bang nakatulog ang mga kapatid niya? Na itinaas ang espada at nagsimula na namang mag-ensayo. Na ito ay winasiwa sa ere ang kanyang hawak na espada. Na napasimangot ang ating bida na sinabi nito na ha. Wala daw bang utak ang taong yon? Na sinabi pa niya sa isip na mawawasak na daw ang pamilya nila. Hindi daw ba't dapat kahit papaano magkunwari siyang nag-aalala? Habang nag-ensayo ang kapatid niya ay tumakbong papalapit ang kapatid niyang babae sa kanya na sinabi nito na Big Brother. At nang ito ay makalapit ay sinabi nito na sa tingin daw niya ay bigla na lang nagbago ang pangalawang kapatid. Na sinabi ng panganay na kapatid sa kanya na bakit daw nasabi niya yon. Na makikita ang muka ng babae na sinabi nito na ang tinutukoy daw niya yung pagkakataon na kinumpleto niya lahat ng materyales para sa sipilyo. Dagdag pa niya na sinabi na paano daw niya nagawang kalkulahin ng eksakto kung ilang sipilyo ang magagawa. Sa mas maikling oras kaysa sa pag-inom ng isang lagok ng tsaa. Na sinabi pa nito habang makikita silang nakatalikod na ngayon lang daw siya nakakita ng ganung kabilis mag-compute. Na sumagot ang kuya niya na sinabi nito na nagtaka rin daw siya. Sinabi pa ng kuya nila habang makikita ang ating bida na parang yung mga aritmetikang kalkulasyon daw ba na ginagawa ng mga negosyante. Nag-aaral na daw ba ang kanilang munting bookworm tungkol sa aritmetika? Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na talagang naintriga daw sila sa mga multiplikasyon na alam ng lahat sa kasalukuyang panahon. Na makikita ang ating bida na sinabi nito sa isip na may napagtanto na saglit lamang daw. Hindi daw ba alam ng mga tao rito ang tungkol sa multiplication table? Na napahawak sa baba ang ating bida na sinabi sa isip niya na sa panahon na ito, ang pagkakaalam sa 4 na pangunahing operasyon ng aritmetika ay itinuturing na kasanayan. Na nagtinginan ang dalawa niyang magkapatid na sinabi ng babae na si Yoni na bigla na lang daw siyang mahusay makipag-usap. Dagdag pa niya na gumagamit pa daw siya ngayon ng mga mahihirap na salita. Natumugon na sinabi ng kanyang kapatid na tama nga. Kamakailan, daw ay may mga pagkakataon na kahit siya daw ay hindi maunawaan ang sinasabi ng taong ito. Natumingin ang ating bida sa dalawa niyang kapatid na sinabi nito na hindi na daw ito maiiwasan. Sila nga daw, halos hindi pa matapos ang mga chinja texts. Dagdag pa niyang sinabi na samantalang, napanatili daw niya ang alaala ni Joyang Huon mula sa makabagong panahon. Na makikita ang lungsod na sinabi pa ng ating bida na nag-aral pa daw siya ng 20 taon mula elementarya hanggang sa pagsusulit para sa civil service. At naranasan pa daw niya ang panahon ng impormasyon kung saan araw-araw ay nakakakuha sila ng kaalaman sa pamamagitan ng TV at smartphones. At naka-experience din daw siya ng mentalidad at katangian ng lahing tao sa pamamagitan ng mga drama, pelikula, nobela, dula, at iba pa. Na makikita ang muka niya na malalim na nag-iisip na sinabi pa nito na ang kanyang munting kapatid daw ay pinagsama-sama ang lahat sa simpleng pakiramdam na magaling daw siyang makipag-usap bigla. Nananlaki ang mata ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na sa ganitong pagkakataon. Kung ikukumpara daw sa mga tao ng panahon na ito, siya daw ay isang henyo. Dagdag pa niya na hindi. Hindi daw dapat ganun kasimple. Ang saya-saya daw nito. Na biglang kumuha siya ng stick at pinatabi ang kanyang kapatid na lumuhod sa lupa. Na siya ay may isinusulat sa lupa. Na sinabi niya sa isip habang may isinusulat sa lupa na ang kulang daw sa Central Plains ay hindi lamang teknolohiya o mga produkto. Napatuloy siyang nagsusulat sa lupa na sinasabi pa sa isip na lahat daw ng kaalaman na natutunan niya mula sa makabagong panahon. Na pinagmamasdan siya ng kanyang 2 kapatid na sinabi ni Yoni na ano daw ang kanyang isinusulat.
Na sinabi ng panganay nila na ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang mga tauhang iyon. Na makikita ang ating bida na patuloy sa pagsusulat na sinabi pa niya na ito daw ay napakadelikado. Dagdag pa niya na sobrang dami daw nito. Na makikita ang mga isinulat niya sa lupa na Wealth of Nations, Microeconomics, Division of Labor, Contract Theory. At ang nasa gitna ay Economics. Utility Maximization, Efficiency Wage Theory, Zero-Sum Game, Supply and Demand, Behavioral Economic. At pagkatapos makikita ang ating bida habang nakaluhod na tumingin sa itaas na sinigaw na. Yes! Ito na daw iyon. Makikita ang gilid ng kanilang bahay. At ang ating bida ay pumunta na sinabi nito sa kanya na ano daw ang sinabi niya na lang bigla. Na sinabi niya sa kanyang ama na ipasa daw sa kanya ang workshop ng Joe Clan. Na sinabi ng kanyang ama sa kanya na anong mga walang kwenta daw ang sinasabi niya simula pa kaninang umaga. Umupo ang ating bida na sinabi nito na may ideya daw siya at gusto niyang isakatuparan ito. Na sinabi sa kanya ng kanyang ama na idea. Na makikita ang muka nito na malalim na huminga na sinabi nito sa ating bida na hindi. Na ang workshop daw ay hindi basta-basta mapapatakbo. Dagdag pa niyang sinabi sa ating bida na wala daw siyang karanasan at higit sa lahat. Kailangan daw niya ang soul ng isang craftsman. Sinabi pa ng ating bida na ilang pilak pa daw ba ang maaari niyang hiramin. Na naiinis na sinabi ng kanyang ama na hihiram pa daw ba siya ng higit pa. Na napatayo ang kanyang ama na sinigaw nito sa ating bida na mapuputol na daw ang mga braso nila sa loob ng 10 araw pero gusto pa daw niyang manghiram. Ikaw na bastardo! Na makikita ang kamay niya na may itinuro. At sinabi ng ating bida na ang pandayan na iyon ay nagkakahalaga daw ng 50 pilak. Kung pagsasamahin daw ang lahat ng halaga ng mga kagamitan at materyales, aabot daw iyon sa mahigit 30 pilak. Dagdag pa niyang nakangiti ng kakaiba na bukod pa rito, mayroon daw siyang kredibilidad at katanyagan mula sa pagtatrabaho sa workshop na ito sa buong buhay niya. At mariin daw niya ring magamit sila bilang collateral. At kung gagamitin daw niya ang workshop at sila bilang collateral, hindi daw ba't madali niyang makakamit ang 300 pilak? Na makikita na naiinis ang kanyang ama sa mga sinasabi niya. Na sinabi pa ng ating bida na itinaas ang 3 daliri na hindi daw niya alintana ang mataas na interes. Mababawi rin daw nila ang hiniram na pera ng 3 beses na halaga sa kabila nito. Na makikita ang kanyang ama na nagagalit na pinagpapawisan. Na sinabi sa kanyang isip na hiniling daw niya na ipasa sa kanya ang workshop, ngunit balak na pala niyang gamitin ang pandayan bilang collateral mula pa sa simula. Dagdag pa niyang sinabi na ang isang pandayan daw at martilyo ang lahat para sa isang craftsman, at pagkatapos, ano? Gagamitin pa niya rin daw ang nanay at nakababatang kapatid niya bilang collateral. Na sinabi pa ng kanyang ama na kung manghihiram daw siya ng pera, dapat daw niya gawin ito ng maayos. At paano daw siya nagiging ganito kawalang hiya na mangutang sa mga loan shark? Na naiinis na hahampasin na siya ng kanyang ama ng maso na hawak niya na sinabi pa ng ating bida sa kanya na dapat daw sana'y naghanap siya rin ng mga merchant group. Narinig daw niya na ang Far Dragon Merchant Group daw ay maganda ang pakikitungo sa mga negosyante. At hindi daw ba niya sila pinuntahan? Kahit isang beses lang. Nasinigaw ng kanyang ama na at ano daw naman ngayon, ha? Walang hiya. Na makikita ang ating bida na nakangiti lamang sa kanyang ama. Na sinabi ng kanyang ama sa isip habang pinagmamasdan niya ang ating bida na matagal na daw ba siyang ganito kalakas ang loob. Na sinabi pa niya na parang bigla daw siyang nagbago pagkatapos niyang magkasakit. At may plano daw kaya siya katulad ng ginawa niya sa sipilyo. Na huminahon ang kanyang ama na ito ay umupo at huminga ng malalim na sinabi nito na okay sige. Naiintindihan na daw niya ngayon. Dagdag pa niyang sinabi na hindi daw ito isang bagay na masasabi ng isang taong sobrang iniingatan ang nakababatang kapatid niya nang hindi iniisip. May naiisip daw ba siyang plano na kayang basagin ang mundo? Na sinabi ng ating bida habang nakakrus ang mga hita na maging pinakamahusay daw na workshop sa buong Anhui. At itatatag daw nila ang Iron Kingdom ng Joe Clan sa probinsya ng Anhui. Na tumingin sa gilid ang kanyang ama na sinabi nito na Iron Kingdom. Sinabi pa ng kanyang ama na seryoso ka bang hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon ng workshop natin? At hindi daw ba't dapat siya ang mas nakakaalam nito kaysa kaninuman dito? At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang ama na kung ang problema daw ay iron ore, bibili daw sila ng mga ingots. Natumugon ang kanyang ama na sinabi nito na ingot.
Na makikita ang dalawang bato na ito pala ang ingots. Isang pinatigas na masa ng extracted steel mula sa mga batong iron ore na natira pagkatapos tanggalin ang mga impurities. Sinabi pa ng kanyang ama habang kaharap ang ating bida na di ba alam daw naman niya kung magkano ang halaga ng ingot. Natumugon ang ating bida na sinabi nito na ayon daw sa kasalukuyang karaniwang presyo, nasa 3 pilak iyon. Makikita ang maso na sinabi ng kanyang ama na alam na daw pala niya. Pero sinasabi pa rin niya ang lahat ng ito. Magkalapit sila ng muka na sinabi pa ng kanyang ama na mga bakal na araro ang pinakamabentang produkto daw sa workshop nila. Na sinabi sa kanyang ama ng ating bida na isang kailangan na kagamitan para sa mga magsasaka. Hindi daw ang pinakamainam nilang kasangkapan. Na sinabi ng kanyang ama na dapat ano daw. Na sinabi ng ating bida na itinaas ang 3 daliri na gawin daw nilang pangunahing produkto ang bakal na araro. Tapos babawasan daw nila ng 3% ang presyo ng lahat ng produkto nila, kasama ang bakal na araro. Na napanganga sa gulat ang kanyang ama na sinabi nito na sinasabi daw ba niyang dapat nilang ibenta ang bakal na araro na kasalukuyang nagkakahalaga ng 40 pilak sa halagang 28 pilak na lamang. Talaga nakakabaliw daw ito. Na makikita ang muka ng kanyang ama na sinabi pa nito na hindi daw ba niya alam kung gaano kahirap gumawa ng isang bakal na araro. Kalahating buwan na trabaho daw iyon. Na sinabi ng ating bida sa kanyang ama na kasama na daw rito ang oras na kinakailangan upang makuha ang bakal mula sa iron ore. At bakit daw ganun? Dagdag pa niya na kung nagtatrabaho ang kanyang ama gamit ang mga ingot, posible daw itong matapos sa loob lang ng 7. Hindi. Siguro daw ay 4 na araw na lang. Na nagulat na hindi makapaniwala ang kanyang ama na sinabi nito na 4 na araw. Talagang magaling daw siya sa pagsasalita. Sa loob daw ng 4 na araw na iyon, kailangan daw niyang tiisin ang matinding sakit at patuloy na makipagbuno sa pandayan. At ibibenta lang daw niya ito sa halagang 2 iron coins. Maging ang sweldo daw ng isang magtotroso ay 10 iron coins sa isang araw. At sa loob daw ng 4 na araw, magiging 40 coins yun. Na makikita ang ating bida na napahinga ng malalim. At seryosong tumingin sa kanyang ama na sinabi ng ating bida na sino daw ang nagsabi sa kanya na siya ang gagawa nito. Na nagulat ang kanyang ama sa kanyang narinig. Makikita ang bakal na araro na sinabi ng ating bida na meron daw bang anumang lugar sa buong sakop nito. Oh, hindi. Sa kabuuang Anhui Province. Na nagbebenta ng malalaking bakal na araro para sa halagang 28 pilak. Dagdag pa ng ating bida na kung umabot daw ito sa mga tao, malamang na magsisiklaban sila dito na may bitbit na silver. Sinabi pa niya sa kanyang ama na dahil daw kahit ang isang resold na item ay mas mahal kaysa dito. Madali lang daw silang makagawa ng higit sa 30 mga bakal na araro na iyon sa isang araw. Na makikita ang muka ng kanyang ama na malalim na huminga at ito ay nanlulumo na sinabi nito sa kanya na kung nababaliw na daw ba siya. Na tumaawa lang ang ating bida na sinabi nito na siya daw ay walang problema sa pag-isip. Na makikita na tumayo na siya sa pagkakaupo. At kinuha ang notebook sa kanyang looban na damit at sinabi nito na magsisimula daw muna sila sa maliit. At ang una daw nilang gawin ay kumuha ng 20 tao. Dagdag pa niya na mula daw ngayon, ang kanyang ama na daw ang magiging responsibilidad sa karamihan ng kanilang pagsasanay. Na napasabi ang kanyang ama na sasanayin pa daw niya sila. Sinabi pa ng ating bida na una, ang mga tagabuhos ng uling. Sinabi pa niya sa kanyang ama na kailangan niya pa daw bang ipaliwanag. Siya na daw ang bahalang humawak sa kanilang pagsasanay. Bawat unit daw ay binubuo ng 2 tao. At magtatrabaho daw sila ng 6 na oras. At kailangan daw ng 4 na tao para sa 2 shift. Na tumingin ang kanyang ama ng kakaiba. Na sinabi pa ng ating bida na ang stokers. Kahit na daw mukhang simpleng trabaho lang ang paggamit ng palihan, talagang nakakagulat daw kung gaano ito kahirap dahil kailangan nilang patuloy na manatili sa harap ng apoy. Hawak ang kanyang notebook ay sinabi pa niya na ang 2 tao daw ay sapat na para magtrabaho ng 1 oras sa isang shift. At sa parehong paraan, bawat 6 na oras daw, magkakaroon sila ng 2 shift. Kaya makangailangan ito ng 4 na tao. Dagdag pa niya na syempre daw naman, hanggang sa matutunan daw ng mga taong iyon na tama ang pag-assess ng temperatura ng apoy, kailangan silang patuloy na bantayan. Na makikitang muli ang kanyang ama na mukhang hindi naniniwala na napangiwi ng bibig.
Na sinabi pa ng ating bida na ang susunod daw naman ay ang Fongers. Ang kanilang trabaho daw ang pinakamahirap sa lahat. Kakailanganin daw nila ng pinakamaraming tauhan dito. Sa ngayon, mayroon daw silang isang pandayan, kaya't 4 na tao ang bubuo ng isang unit. Sinabi pa ng ating bida habang makikita ito na sa ngayon, mayroon daw silang isang pandayan, kaya't 4 na tao ang bubuo daw ng isang unit. Bawat unit daw ay magtatrabaho ng 5 oras. At sa 2 shift, kakailanganin daw nila ng kabuuang 8 forgers. Dagdag pa niya na ang mga taong ito daw ang magiging pangunahing tauhan ng pandayan ng Joklan. At pakisuyo, turuan at gabayan daw niya sila ng maayos. Na napapaisip ang kanyang ama na humawak sa kanyang baba. Na sinabi pa ng ating bida na ang kasunod daw ay ang mga tagahulma. Kailangan daw niyang asikasuhin sila pagkatapos ng mga panday. Ang isang unit daw ay binubuo ng 2 tao. Bawat 6 na oras, magkakaroon daw ng 2 shift. Kakailanganin daw ng 4 na tao. Sinabi pa ng ating bida na sa ngayon, siya daw muna ang hahawak sa benta at promosyon, pati na rin sa kalakalan. Dagdag pa niya na maliit pa lang daw ang kasalukuyang saklaw ng pandayan, kaya pa daw niya itong patakbuhin mag-isa. Pero kakailanganin daw niya ng mas maraming tauhan sa hinaharap. Nananlaki ang mata ng kanyang ama sa narinig. Sinabi pa niya sa kanyang ama na ang mga tagagawa daw ng uling ay babayaran ng 6 iron coins, habang ang mga stoker daw ay babayaran ng 8 iron coins. At ang mga panday daw ay kikita ng 12 iron coins, habang ang mga tagahulma daw ay kikita ng 11 iron coins. Dagdag pa niya na sa ganitong paraan, magsisidating sila na parang ulap. Kung magtatrabaho daw sila ng 12 oras ng tuloy-tuloy at walang pahinga, ang kabuang sahod daw nila sa isang araw ay magiging 208 iron coins. Iyon daw ay humigit kumulang 2 pilak. Na pinagpapawisan ang kanyang ama na nagkwekwenta sa kanyang mga kamay. Na itinaas ng ating bida ang kanyang 2 daliri na sinabi nito na dahil mababa pa daw ang antas ng kasanayan ng mga panday at tagahulma sa simula. Ang inaasahang produksyon daw ng mga bakal na araro ay aabot sa humigit kumulang 20 piraso. Dagdag pa niya na siyempre, unti-unti rin daw naman ito tataas ang produksyon. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang ama na ang paunang inaasahang kita daw ay magiging humigit kumulang 400 iron coins. Nakatumbas ng 4 na pilak. At kahit na daw matapos nila ang bayaran ang sahod ng lahat, mayroon pa daw silang matitirang 2 pilak. At sinabi pa niya na paano daw naman sa isang buwan. Tama. Aabot daw iyon sa 60 pilak. At i-reinvest daw nila ang lahat pagkatapos bayaran ang mga ingot at ang mga gastusin ng kanilang pamilya. Sinigaw pa niya na hindi daw sila titigil hanggang sa lumaki ang pandayan ng higit sa 20 beses ang laki nito. Na itinikom na ng ating bida ang kanyang notebook na sinabi pa. Dapat daw bang ipaliwanag niya ulit? Na natulala na lang ang kanyang ama na pinagpapawisan sa narinig mula sa kanyang anak. Na itinago na ng ating bida ang notebook sa kanyang loob ng damit na sinabi nito sa isip na mukhang wala daw siyang masabi pagkatapos ng kanyang marangyang presentasyon. Dagdag pa niya na sulit daw ang pagpupuyat niya gabi-gabing manood sa bawat ilalabas ng bagong produkto ng Apple. Na sinabi pa niya sa isip na ang bawat craftsman daw ay dapat mayroong kaluluwa. Kung tutuusin, ito daw ay isang propesyon na nagpapagod sa katawan at nagbibigay buhay sa bawat piraso ng bakal. At ang buong proseso daw ay kailangang isagawa ng mga artisan ng mag-isa. Makikita ang kanyang ama na sinabi pa nito na ang ibig daw ba niyang sabihin ay kailangan niyang sistematikong ipamahagi ang mga tungkulin upang tumutok sa tuloy-tuloy na produksyon. Hindi daw yon ang kanyang gagawin bilang isang artisan. Ngunit, kung para daw kumita ng 60 pilak sa isang buwan. Na tumingin sa kanya ang ating bida. Na sinabi niya habang nakatungo ang kanyang ama na kung ang isang tao daw ay matutong gumawa ng uling, magstoke, maghulma, at kahit magpanday. Tama daw siya, abutin daw talaga ito ng napakatagal. Dagdag pa niya na pero paano kung isuko na daw niya ang pagpapanggap bilang isang artisan? Na tumingin sa kanya ang kanyang ama na tumingin ng kakaiba. Na makikita ang muka ng kanyang ama na sinabi pa nito sa kanyang isip na siya daw ay nakakapaniwala. Na tumayo ito na sinabi sa kanyang anak na talaga bang ganoon siya kakumpiyansa. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata.
Ika-4 na kabanata sa pagpapatuloy. Habang naglalakad ang ating bida, sinasabi nito sa isip na dapat daw niyang palitan ang kanyang mga sapatos muna kung magsisimula na siyang kumita ng pera. Sinabi pa niya sa isip na buwisit, ang mga sakong daw niya ay sobrang sakit. Na siya ay napatingin sa gilid. Na sinabi niya sa kanyang ama na pinagpapawisan na bakit hindi pa daw siya pumapasok. Na nagulat ang kanyang ama nang ang ating bida ay nagpatuloy sa paglalakad na sinabi nito na Diyos ko po. Na sinabi ng ating bida sa isip na ano daw ang silbi ng pagiging artisan kung isa siyang duwag na matanda na walang kaalam-alam sa mga realidad ng buhay. Tiningnan ng ating bida ang gwardiya. At sinabi ng gwardiya sa kanya habang itinuro sa likuran ang mga tao na nakapila na. Siya daw ang pangatlong customer ng batang master. Pakipunta na lang doon upang maghintay hanggang sa siya daw ay tawagin. Na sinabi ng ating bida sa isip na talagang kumikilos daw siya na parang tagapagbantay ng isang grupo ng mga ngalakal. Dagdag pa niya sa isip na mayroon daw siyang matalas na mata. Na sinabi ng ating bida sa gwardiya na maraming salamat daw. Sinabi ng gwardiya sa pasukan na pumasok na daw ang susunod. Na sila ay papunta na para pumila. Habang may papalabas na nanlulumo ay sinabi muli ng gwardiya na ang kasunod daw ay pumasok na. Na napatingin ang ating bida dito na sinabi niya sa isip na ang mga taong lumalabas daw ay bihirang umalis na may magandang ekspresyon. Na sinabi pa niya sa isip na hindi daw ito magiging madali. At nang sila na ang kasunod ay natatakot ang kanyang ama na sinasabi ng gwardiya na next. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang ama na maaari na lang daw siyang manatili dito. Na tumugon ito na okay sige. Pagbutihan daw niya. Na makikita na pumasok na ang ating bida sa pintuan. Na siya ay nakatayo sa harapan ng young master. Na siya ay nagulat. Na sinabi sa isip nang makita niya ang young master. Na Lee Jeong-jae. Na sinabi nito sa kanya na okay, ilang pilak daw ang kailangan niya. Na sinabi ng ating bida ng mahina na ganap na iba daw ang boses niya. At pagkatapos ay sinabi niya dito na kailangan daw niya ng 300 pilak. Na tiningnan niya ang ating bida mula sa kanyang mga paa. At pagkatapos ay sinabi ng young master sa lalaking katabi niya na ihatid na daw niya siya sa labas. Na sinabi ng ating bida na sa loob ng 3 taon. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi niyang may pagmamalaki na siya daw ay manghihinayang habang pinapalo ang lupa. Na tumingin sa kanya ang young master. Na sinabi ng ating bida sa kanya na ito daw marahil ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa niya sa kanyang buhay. Na sinabi sa kanya ng young master na ano daw ang pinagsasabi niya. Na tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi nito na sinabi na daw niya ang gusto niyang sabihin. Mawawalan daw siya ng koneksyon sa pandayan na magbibigay ng karamihan sa mga materyales sa bakal sa Anhui at ang isa daw na may pinakamababang bayad sa paghahatid. Na sinabi sa kanya ng young master na siya daw ba ay galing sa Golden Hill Workshop o marahil sa Great Blackfire Workshop. Na isinuntok ang kamao sa palad ng ating bida na sinabi nito na siya daw ay si Jo Hui, ang ikalawang anak ng Jo Clan's Workshop sa Bongtai. At syempre, narito daw siya sa ngalan ng Jo Clan's Workshop. Na hinampas ng malakas ang lamesa ng young master. At tumingin ng kakaiba sa ating bida na sinabi nito sa kanya na pumunta daw ba siya dito para guluhin siya. At minamaliit daw ba niya ang pangalan ng Fire Dragon Merchant Group. Napahinga ang ating bida habang nakatayo na sinabi nito na walang paraan daw na hindi niya alam ang kakulangan ng kasikatan sa pangalan ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya na hindi daw niya gagawing magproseso ng transaksyon sa utang. Na sinabi sa kanya ng young master na kung gayon, bakit daw siya andito? Kinuha ng ating bida ang kanyang plano sa notebook. Na sinabi niya na ilalagay daw niya ang lahat ng mga tuol na bakal na may presyo sa merkado bilang kolateral. Ang 3 daw na steel anvils ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 pilak. Dagdag pa niya na ang 2 malalaking pang-ukit, 2 maliliit na pang-ukit, at 3 steel blades. Kabilang daw ang 6 na cast iron frames, ang kabuang presyo daw sa merkado ay 40 pilak. Sinabi pa niya na ang sukat daw ng lupa ng pandayan ay 220 piyong na nagkakahalaga ng 40 pilak. At ang mga oak trees daw ay 3,000 juns. Ang mga chinaberry tree daw ay 2,000 juns, ang mga uling daw ay 400 juns, at ang mga balat ng puno ay 3,000 juns. Sinabi pa ng ating bida hawak ang notebook na lahat ng yon daw ay may bebenta sa halagang 10 pilak.
Kaya't ang kabuuang halaga daw ay 150 pilak. Ito daw ang lahat na ilalagay nila bilang kolateral. Na sinabi sa kanya ng young master na paano daw naman ang natitirang 150 silvers. Na sinabi sa kanya ng ating bida na ang kanyang ama daw ay nasa late 30s, habang ang kanyang ina daw ay nasa mid 30s. Sila daw ng kanyang mga nakatatandang kapatid ay nasa 20s. Ihahain daw niya ang kanilang 4 na buhay bilang kolateral. Na napasabi ang young master sa kanya na kanilang buhay. Na sinabi pa ng ating bida na tungkol daw sa human trafficking sa black market, mahirap daw matukoy ang karaniwang presyo nito. Dagdag pa niya na gayunpaman, kung ibabatay daw nila ito sa presyo ng kalakal ng mga alipin ng gobyerno. Nakakuha daw siya ng impormasyon na sapat na ito upang lampasan ang 150 pilak. Na tumingin ng seryoso ang young master sa kanya na sinabi nito sa isip habang pinagmamasdan ang ating bida na tila maayos daw naman ang kanyang pag-isip. Siya daw ay napaka-interesanteng tao. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng young master na mukhang may katuwiran daw siya. Gayunpaman, ang lahat daw ng nabanggit na kolateral ay may kasamang bayad sa paghawak. Unang ipapadala daw niya ang kanyang mga tao. Upang suriin ang lehitimong ng lahat ng nabanggit na produkto bago ito muling kalkulahin. Dagdag pa niya na kung sakaling hindi daw siya makabayad sa oras, masasayang daw ang oras kahit nahawakan nila ang lahat ng utang sa kolateral. Partikular daw sa isyu ng pagkaalipin. Na sinabi sa kanya ng ating bida na kaya't binibigyan daw niya siya ng pagkakataong ito. Na ang pagkakataon na makipagkasundo daw sa kanya. Na sinabi sa kanya ng young master na itinaas ang kamay na sinabi nito na isang kasunduan. Isang pagkakataon? Hindi daw ba't dapat ito ang kabaligtaran? Dagdag pa nito na para sa anong dahilan ang pagkakaroon daw ng koneksyon sa kanyang workshop ay magiging isang pagkakataon para daw sa Fire Dragon Merchant Group. Na inilapag ng ating bida ang kanyang notebook at sinabi niya na lahat daw ng mga item na nakalista dito. Ihahatid daw nila ang mga ito sa Fire Dragon Merchant Group sa 70% ng presyo sa merkado. At pagkabukas ng young master ay nagulat ito na napasabi na paano daw magiging mababa ang halaga ng isang malaking iron plow sa halagang 28 silver. Na hindi makapaniwala na tinanong pa niya ang ating bida na sinabi nito na talaga daw bang makakapagbigay siya ng mga kalakal sa mga presyong ito. Na sinabi ng ating bida sa kanya na gagawa daw siya ng kontrata agad-agad. Na nagdadalawang isip ang young master habang nakatingin sa kanyang notebook. Na ang ating bida ay nakatingin sa gilid na malalim na huminga. Na siya ay ibinaling ang tingin sa young master na sinabi niya na kung seryoso daw siyang hindi tanggapin ang pakikipagtulungan sa kanila. Plano daw niyang ipanukala ang parehong mga plano sa Milky White Merchant Group. Na makikita ang mata ng young master na napasabi na ano. At pagkatapos ay naiinis niyang sinabi sa isip na para sabihin daw niyang lilipat siya sa isang karibal na grupo ng mga ngalakal. Sinusubukan daw ba ng bastardo na ito ang kanyang dangal? Na tinawag niya si General Ha. At sumagot ito na yes. Young master. Ano daw ang kanyang utos? Na sinabi nito na ilabas daw ang 1,000 pilak. Na napasabi si General Ha na young master. Na makikita ang muka nito na sinabi niya sa ating bida na dapat daw silang magkwenta batay sa presyo sa black market. Dahil siya daw ang nagbanggit tungkol dito. Siyempre, yun daw ay tiyak na magiging halaga ng isang buhay. Ibig sabihin, magkakaroon daw siya ng ganap na kapangyarihan sa kanyang buhay. Alipin man o prostitute, anuman ang ibenta daw niya sa kanya, ay hindi na magiging alalahanin niya. Makikita ang ating bida na itinuro siya ng young master na sinabi nito na higit sa lahat. Wala na daw siyang kailangan pang kolateral. Bibiliin daw niya siya ng 1,000 pilak kung hindi daw niya siya mababayaran. Nangumiti ang ating bida na itinago ang kanyang notebook na sinabi nito na hindi daw mangyayari iyon. At pagkatapos ay makikita ang kaulapan. Na ang ating bida ay nakaway na. Na sinasabi ng kanyang ama na ano na daw ang gagawin nila ngayon? Na sinagot siya ng ating bida na ama, ano daw ang pinakakaraniwan sa panahong ito? Na makikita ang muka ng kanyang ama na sinabi nito na pinakakaraniwan. Na lumingon ang ating bida na sinabi nito na walang iba kundi lakas ng taong trabahador. Dagdag pa niya na pagbalik daw nila sa Bongtay, agad daw siyang naglagay ng for hire na karatula sa pasukan ng palengke. Na binuksan niya ang kanilang pintuan na sinasabi na sige, tingnan daw nila kung gaano karaming tao ang nagtipon. At pagkalabas niya ay bumungad sa kanya ang napakaraming tao sa harap ng pintuan nila.
Nasinigaw niya na sinabi na okay sige, simulan na daw niya ang isa-isang panayam sa kanila. Na nagulat ang kanyang ama na sinabi nito na hindi daw makapaniwala na ganito karaming tao ang nagtipon dito. Na makikita ang kanilang bahay. Na sinabi ng ating bida na una daw sa lahat, ang mga masyadong madaldal daw ay tatanggihan. Ang mga taong sobrang salita ay hindi tapat. Madali rin daw silang makapagsimula ng pagkakawatak-watak sa kanilang paligid. Pangalawa, ang mga may mahihinang katawan daw ay tatanggihan din, hindi daw nila kakayanin ang mabigat na trabaho sa paggawaan kaya tanggal na daw sila. Pangatlo, ang mga mabagal daw umintindi ay tatanggihan na din, magiging sagabal daw sila sa proseso ng trabaho kung wala silang sapat na alam sa simula. Tanggal na rin. Habang nakaupo ang ating bida ay sinabi pa niya na ang pinakamahalaga daw sa anumang negosyo ay kasanayan. Dito, lahat ng kaalaman daw niya sa ekonomiya mula sa pag-aaral ng business administration, karanasan sa iba't ibang part-time na trabaho, pagbabasa ng mga libro, at pagsasaliksik para maitayo ang sarili niyang negosyo, ay magiging malaking tulong. Makikita ang kanilang gilid ng bubong at ang langit. Nasinigaw ng ating bida na maligayang pagdating, mga bagong miyembro ng pagawaan ng Joe Clan. Dagdag pa niyang isinigaw na sa ngayon, lahat daw ay magtitipon tuwing umaga, at anuman daw ang kanilang shift, dahil kailangan pa daw nilang maging pamilyar sa paggawaan. Na sinabi ng ating bida sa mga ito na sige, narito daw ang nakasulat na kontrata. Magsisimula daw sila sa mga napili na magtrabaho bilang mga tagagawa ng uling. Makikita ang kanyang muka na sinabi pa niya na ang mga marunong daw magbasa ay maaaring basahin agad ang kanilang kontrata. At makinig sa kanyang paliwanag pagkatapos. At maaari rin daw silang magpatulong sa isang marunong magbasa upang suriin ang nilalaman ng kontrata. Hawak ng mga lalaki ang kontrata na tila walang maintindihan sa mga nilalaman nito. Sinabi ng ating bida sa kanila na tulad daw ng sinabi niya kahapon, ang arawang sweldo ng mga tagagawa ng uling ay 8 iron coins. Kung magtatrabaho daw sila ng overtime, makakatanggap sila ng karagdagang bayad na 2 iron coins kada oras. Na napasabi ang isa na isang karagdagang bayad. Na napasabi naman ang isa na ano daw yon. Ngumiti ang ating bida na sinabi pa nito na ito daw ay ang kanilang karagdagang sweldo. Na sinabi ng isang ito sa kanyang katabi. Na sa tingin daw niya, ang ibig niyang sabihin ay iyon ang magiging pagtaas daw ng kanilang sweldo habang tumatagal ang ating oras ng pagtatrabaho. Na napasabi ang kausap niya na 2 iron coins kada oras. At sinabi pa ng ating bida na nakataas ang mga daliri na magkakaroon din daw sila ng pagkakataong magpahinga 1 beses tuwing 7 araw. Dagdag pa niya na magbibigay daw silang holiday pay para dito. Sinabi pa niya sa kanila na ang holiday pay daw ay magiging 70% ng kanilang karaniwang sweldo. Sa madaling salita, iyon daw ay magiging 7 iron coins. Na nagulat ang mga ito na napasabi na makakapagpahinga tayo ng 1 araw. At ang isa naman ay napasabi na holiday pay. Na nakapikit ang isang mata ng ating bida na sinabi pa niya sa kanila na ito daw ay ang sweldo na matatanggap nila kahit na sila ay nakabreak. Dagdag pa niya mahalaga daw para sa lahat sa pagawaan na makapagpahinga ng maayos. Kailangan daw nilang magpahinga upang mapanatili ang kanilang lakas at makapagtrabaho ng mas mabuti sa susunod na araw. Na nagulat ang mga ito na napasabi na babayaran pa rin daw sila kahit na nagbabakasyon. At bibigyan pa daw sila ng iron coins kahit hindi sila nagtatrabaho. Na sinabi sa kanila ng ating bida na maaga pa daw para magulat. Mayroon pa daw na performance pay. Sinabi pa niya sa kanila na kung makagawa daw sila ng higit sa 30 dunang uling sa 1 araw, makakatanggap daw sila ng 50% na pagtaas. Na sinabi ng ating bida sa kanila na mas ikinagulat ng mga ito na ang ibig sabihin. Kikita daw sila ng 12 iron coins sa 1 araw. Na napasabi ang mga ito na 22 barya. Bilang gantimpala. At lumapit pa ang ating bida sa kanila na sinabi pa na mayroon din daw silang buwanang bakasyon. Bilang karagdagan sa lingguhang bakasyon, makakapagpahinga din daw ng 1 beses sa 1 buwan. Kung hindi daw nila gagamitin ang kanilang buwanang bakasyon, madodoble daw ang kanilang sahod. Sinabi pa ng ating bida na mayroon din daw na taunang bakasyon. Kung may isang tao daw na nagtatrabaho ng buong taon ng walang bakasyon, bibigyan daw sila ng karagdagang 5 araw na taunang bakasyon sa susunod na taon. Dagdag pa niya na siyempre, maaari daw siyang magpahinga o magtrabaho sa panahon ng kanyang bakasyon. At siguradong magiging doble daw ang kanyang sahod.
Hindi makapaniwala ang kanyang mga trabahador na sinasabi ng mga ito na talagang ito daw ay nakakagulat. Sinabi pa ng ating bida na hindi daw talaga nila maiwasang magulat. Ang sistema daw ng bonus sa makabagong panahon ay isang kaloob ng kapitalismo na bunga ng maraming pagsubok at pagkakamali. Dagdag pa niya na siyempre, ang kontrata daw ng lahat, kasama na ang mga Mulder, Stoker at Forger, ay magkapareho. Sinabi pa niya habang itinaas ang daliri na gayunpaman, hindi daw nila maaring ibulgar ang anumang nangyayari sa loob ng workshop ng Joe Clan sa sinumang nasa labas. At kahit na daw man sa kanilang mga pamilya. Dagdag pa niya na kung lalabag daw sila sa kondisyong ito, siya ay agad na matatanggal. At malalaman daw nila ang lahat kapag sila ay nag-imbestiga. Dahil marami daw silang tao dito. Na masayang sumang-ayon ang mga ito na sinisigaw na tiyak daw na hindi sila magbubulgar sa sinuman. At sisiguruhin daw nila na huwag mag-alala tungkol dito at hayaan silang magtrabaho agad. Trabaho, trabaho. Gusto na daw nilang simulan ang trabaho. Na sinabi ng ating bida sa kanila na hindi pa daw sila pwedeng magsimula. Dagdag pa niya na tanging ang mga nagbabalat daw ng uling ang susunod sa kanya. At ang natitira daw ay kailangan sanay ng kanyang ama dyan. Masaya pa niyang sinabi na huwag daw silang mag-alala tungkol sa kanilang sahod. Babayaran daw niya sila kahit na nagkakaroon lang sila ng pagsasanay. Na nagsigawan na naman ang mga ito na sinabi na naiintindihan daw nila. At magtatrabaho daw sila ng todo para sa Joe Clan Workshop. At walang ibang lugar daw na nagbabayad ng ganitong kalaking pera. Na makikita ang ating bida na nakatingin sa kanyang mga trabahador. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata.